Hi, hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po mula itutunghay ng ating pagbasa para naman sa araw ng Sabado, August 24, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, ang Kabanata 1, mga talatang 45 hanggang 51. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika, tingnan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel, wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hawin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Hindi kilalang lugar ang Nazaret, kaya nagtataka sila kung doon ba magmumula talaga ang hinihintay nilang tagapagligtas. Lumaki ako sa Tondo, sabi ng sumulat, kapag nagpapakilala ako noon sa aking mga klase, parang gustong itanong ng kanilang mga reaksyon ay, may mabuti bang maaaring magmula sa Tondo? Bakit? Kilala naman natin ang Tondo eh. Marami doong mga kinakatakutan, naghahari-harian, di ba? Mga siga, palaging magulo, palaging may away, may habulan, di ba? Nagkakasakitan, iba ang ugali ng mga tao doon sa pagkakakilala ng marami. Kaya nga't may magtataka, mayroon bang mabuting magmumula sa Tondo? Maaaring ganun ang lugar ng Nazaret nung kapanahonan ng ating Panginoong Yesus. Kaya ito'y pagtatakang pagtatanong ng isa sa kapatid sa mga alagad ng siya'y anyayahan at imbitahan para makita si Jesus. Ngunit sa katunayan, nakapaghandog na ang bayan ng Tondo ng maraming pari at patuloy na pinagmumulan ng bukasyon. Totoo rin, marami ding mga naging mabuting mga lingkod na galing sa lugar na yon. Bagamat sinasabing kinatatakutang lugar ang Tondo. Anong sinasabi sa atin ito? Kapag ang Diyos ay pumasok sa isang lugar, kahit pa na magulo ito, kaya niyang magpabunga ng magagandang bagay mula rito. Parang sa Nazaret, sinasabi sa atin niyan na kapag ang Diyos ay pumasok sa lugar kahit na hindi natin inaasahan, kaya ng Diyos na magpabunga ng magagandang bagay mula roon. Pwedeng lumikha ang Diyos ng mabubuting tao at kalooban sa mga magugulong tao o sa masasamang tao. May imposible ba sa Diyos? Katulad din sa buhay natin, maaaring ang buhay natin ay magulo, maaari ring hindi inaasahan sa buhay natin ang kabutihan, ngunit kapag hinayaan natin na makapasok ang Diyos, tiyak na kaya niyang magpabunga ng magagandang bagay mula sa iyo at sa ating buhay. Kaya nga ang dapat nating gawin, papasukin natin ang Diyos sa buhay natin at sa ating puso. Siya ang Diyos na kayang baguhin ang sa tingin ng iba, sa tingin ng tao ay wala ng pag-asa sapagkat walang imposible sa ating Diyos. Kaya huwag mong panghahawakan na wala ng pagbabago. Ang dapat nating panghawakan ay kaya silang baguhin ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.